Pero ako gusto ko pang bigyan ng tsansa ang ating Pangulo na ipakita niya na etong si BP Sara ay talagang kakampihan niya. Okay? Sa tingin ko kung mayroon pang konti ako nakikitang pag-asa. Sana naman. I'm hoping. At ako, Pangulong Marcos, if I'm your advisor, which is I'm not, hindi ako magmamagaling. Hindi ako katulad ng isang vlogger na gustong maging political advisor nyo, wala namang pinag-aralan ng animal. Pasensya na, totoo Yung binihisa mo lang galing sa kanto, gusto na maging political advisor. Hindi po ako ganun, pero mag-a-advise ako ng kapiraso. Mag-advise lang ang kapiraso. Sir, kung ako sa inyo, ipakita nyo yung suporta nyo kay BP Sara. Tanggalin nyo si Romualdez bilang speaker. Alam mo, pag ito, kasi alam nyo, Mr. President, I'm telling you, you are going down if hindi ninyo, hindi ho kayo gagalaw pagdating ho kay BP Sara Duterte. Ito lang masasabi ko, dahil si BP Sara Duterte ay sakalam yan. Sa totoo lang, sakalam ho yan. Matindi ho yan. Even without a command, her army is moving. I mean, may mga kusa ho. Ibig sabihin ko ng army, hindi ko sinabi mga may sundalo. Hindi yon. Ibig ko sabihin, taong bayan. Ang taong bayan sumusuporta ng hindi kailangan utusan. Organic ika nga. Pagdating kay BP Sara Duterte. Yan ang totoo. Kaya, pag sa ginawa ho ninyong, hindi ho pala kayo, si Romualdez. Sa ginagawa ni Romualdez, na pagbanat dito kay BP Sara Duterte, malaki hong bagay yan. Sir, alam nyo, sa sobrang laking bagay, ito'y open secret, ika nga. Open secret ito. Lahat ng mga Duterte supporter, lahat ng medyo malapit-lapit sa mga Duterte, alam mo ito. This is an open secret. And si Pangulong Duterte na mismo nagsalita. Nagkaroon niya ng konting problema si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte nung panahon ng si Pangulong Duterte. Hindi nga ako nag-uusap yan. Galing na po yan kay Pangulong Duterte. Sa sobrang hindi nag-uusap, even to the point na filing of candidacy noong 2021, nagkaroon ng konting girian. Wala hong biro. Alam mo yan, open secret po yan sa mga Duterte supporter. And I know, Mr. President Marcos, you know it. Sure ako dyan. And for them na mag-usap uli, that's a miracle. Walang biro ho. Alam mo, bawat nakakausap ko mga malalapit na Duterte supporter at malapit sa mga taga Davao, yung nangyaring pag-uusap ni BP Sara Duterte at pag-uusap ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan ay miracle. Dahil ho sa ginagawa ni Romualdez. Yan ho ang totoo, Mr. President. Kagagawan ho ni Romualdez kung bakit nag-usap yung dalawa, yung mag-ama. And that's a big step. Kung makikita ninyo yung banat ni Pangulong Duterte kay Romualdez, hindi lang ho kay Romualdez, sa inyo rin. Di ba? Mr. Pangulong Rodrigo Duterte ask for audit on your office. Tandaan ninyo, tumigil ng bumanat si Pangulong Duterte nung kayo'y nanalong presidente at nanalong vice president ang kanyang anak. Tumigil na siya. As a matter of fact, every time na tinatanong siya, he is saying good things about you, Mr. President. Bakit? As a respect to her daughter. But because kinantil ninyo, kinantil nyo, hindi ko kayo, si Romualdez, kinantil ni Romualdez etong si BP Sara. Maniwala ko kayo, yung pagiging ama
ni Pangulong Duterte ay bumalik. At hindi pala bumalik, nanatiling nanaig yung kanyang pusong bilang ama. At dahil doon, kita nyo naman, isang banat lang niya, yanig ang buong political scene. Nayanig ho ang political scene, nung bumalik, isang beses lang nagsalita ang Pangulong Duterte. Yanig ho. Tingnan nyo ito, nagkakandara pa, nagmumukhang tae itong mga kongresista nating tanggol ng tanggol, depend sa mga sarili nila. Kasi alam nila, the only person, until now, kahit hindi na presidente, ay 80% ang trust rating. Wala kang makikitang ganong politiko. Tandaan nyo yan. Lahat ng presidente sa kasaysayan ng buong Pilipinas, bumagsak ang mga presidente trust rating. Si Pangulong Duterte lang, ang di na Pangulo, umaangat ng umaangat ang trust rating. Kinantil nyo anak niya. Tandaan ninyo, if there is one good thing and bad thing about PRRD, is his love for his daughter. Paborito niya yan. Kaya nga nung siya na ang nagsalita, si VP Sara Duterte, nung pinagtanggol niya na si Marcos, tumahimik na si PRRD. Alam niya kasing tatamaan yung anak niya. Kaya hindi na siya nagsalita. Kita niyo naman, nung mga tinatanong siya, suporta na sa inyo, biglang bumaluktot. Bakit? It's because of her daughter na si VP Sara. Ngayon, kinantil na mga tauhan ninyo. Huwag, sir. Mr. President, ako, meron akong tiwala pang, alam mo yun, kasi I can see, eto walang biro ito, paulit-ulit ko ito sinasabi, I can see good sa puso ni PBBM. Honestly, bakit to? Kahit ilang bira sa kanya ni Pangulong Duterte noon, hindi ko siya nagsalita laban. And I respect him for that. Honestly, I respect him for that. Pero, Mr. President, by allowing the people around you, particularly dyan sa Congress na kinakawawa si VP Sara Duterte, maniwala ko kayo sa akin, isang ganun lang yan, taob ang buong Kongreso. Pumitik lang ito si VP Sara Duterte, as in gumanon lang siya, tanggal ho lahat yan. Sigurado ako, dahil una-una, punong-puno na ang salop ng mga tao. Dahil nakikita nila, hirap na nga, gutom na nga. Tapos, 1.6 billion? Isipin nyo Mr. President, tinanggal nila ang confidential fund ng isang vice president, tapos, malalaman natin na merong extraordinary fund ang kamarang 1.6 billion. Ganong katindi ang walang yaan sa budget ng bansa natin. At nagsalita na ang ating dating Pangulo. Meron pang pahiwatig siya. Wala na siya sa gobyerno, pero pag siya daw nasa gobyerno.